Filipino, kapayapaan ng Panginoon mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga puso sapagkat ngayong araw nais ng Espiritu Santo na balaan ang kanyang bayan. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa, ngunit sa loob ay mga mababangis na lobo. Nasa paligid natin sila, nasa mga pulpito, nasa social media. Binabanggit nila ang pangalan ni Jesus, ngunit namumuhay para sa sarili. Maririnig natin ang matatamis na mensahe, ngunit nasaan ang krus? Nasaan ang pagtanggi sa sarili? Nasaan ang pagsisisi? Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos o sumusunod ka lang sa tinig ng tao? Marami ang magsasabi, Panginoon, ako'y nagpahayag. Ako'y nagpalayas ng mga demonyo. Ako'y nagpagaling ng may sakit. At sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:23. Nauunawaan mo ba ang bigat nito? Ang pangalan ni Jesus ay nasa labi, ngunit ang kasalanan ay nasa puso. Maliwanag ang salita ng Diyos. Sa Pedro 2:1, magkakaroon ng mga huwad na guro at marami ang susunod sa kanilang mga masamang gawa. Itinuturo nila ang ebanghelyong hindi nagtutuwid, walang krus, walang pagsisisi, walang kabanalan. Ngunit ang tunay na ebanghelyo ay pagtalikod sa sarili. Ito ay pagbitbit ng krus. Ito ay pamumuhay laban sa mundo. Sabi ng Filipos 3:19, ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan at ang kanilang karangalan ay nasa kanilang kahihiyan. Nangaral sila upang pasayahin ang laman, palakasin ang ego, maghanap ng kasikatan. Ngunit ang tunay na salita ay hindi nagpapalubag ng loob. Ito ay humaharap sa kasalanan. Gusto mo bang sundan si Kristo ng totoo? Pakinggan mo ito, Lucas 9:23. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Itakwil mo ang sarili, pasanin mo ang krus, sumunod ka kay Jesus kahit wala ng iba. Maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. 2 Corintios 10, ang babala. Hindi lahat ng nagniningning ay galing sa langit. Hindi lahat ng himala ay mula sa Diyos. Hindi lahat ng pastor ay lingkod ng kataas-taasan. Kailangan mong maging mapagmatyag. Kilalanin mo ang salita, sapagkat ang ebanghelyong walang katotohanan ay daang patungo sa impyerno. Huwag kang palilinlang kapatid. Ang maluwang na daan ay puno ng palakpakan, pangako, biyaya. Ngunit ito'y papunta sa kapahamakan. Ang makipot na landas ay may hirap, sakripisyo, katapatan, ngunit ito'y patungo sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Ngayon, handa ka na ba? Susunod ka ba sa karamihan o susunod ka sa kordero kahit ang halaga ay lahat? Panginoong Diyos Ama namin, kami lumuluhod sa harap ng iyong salita. Buksan mo ang mga mata ng iyong bayan. Ligtas mo kami sa mga huwad na propeta, sa maayos na panlilinlang, sa anyo ng kabanalan na walang kapangyarihan. Bigyan mo kami ng pagkilala, banal na Espiritu. Huwag mo kaming hayaang madala ng maling turo, kundi tumayo kami sa dalisay na ebanghelyo. Palakasin mo ang mga nalilinlang at gisingin ang mga natutulog. Panginoon, nais naming sundan ang iyong daan kahit ito'y makipot. Nais naming marinig sa araw na iyon ang iyong tinig na nagsasabi, mabuti, tapat at mabuting alipin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.